Paano ba? 8 tips para respetuhin ka ng isang babae. Kung feeling mo lagi kang ninanag ng girlfriend mo at hindi ka rin respeto, panoorin mo ang video na ito. Tip number 1, rumespeto ng ibang tao. Upang makuha mo ang respeto ng isang babae, ay kailangan mo munang matutong respetuhin ang iba na mga tao katulad niya, no? Maski anuman ang kanyang edad, kasarian, estado o katayuan sa buhay. Dahil ang pagbabae nakita na hindi ka naman rumerespeto sa iba at hindi mo rin siya rinerespeto, malamang sa malamang ay hindi ka rin niya rerespetuhin. Ang respeto ay hindi lamang hinihingi, kundi ito ay ibinibigay rin. Lahat ng tao ay may karapatan sa pantay-pantay na pakikitungo at respeto. At kung hindi ka marunong magbigay nito, ay mahihirapan rin itong ibigay sa iyo ng isang babae. Ang pagkuha ng respeto mula sa ibang tao ay hindi madali kung ikaw ay may saradong isip, hindi marunong makinig at makitungo ng maayos sa iba, bastos ang iyong pananalita at iyong gawa, o ikaw ay may inaapakang ibang tao. Siyempre, 'di ba? Yung respeto, kanino mo ba binibigay ang respeto? Sa mga taong mabubuti ang loob, sa mga taong may narating sa buhay, sa mga taong mahal mo. Ang problema, kung kunyari ikaw ay basagulero, palainom, nagsusugal, mahirap talagang respetuhin ka ng isang babae, no? Kaya sila nagiging nagger. So, tingnan mo muna yung sarili mo, may mga bagay ba ikaw na ginagawa na hindi ka respe-respeto? Meron ka bang ugali na kaya ayaw sa'yo ng ibang tao o di kaya ay tinatapak-tapakan ka ng ibang tao ay meron kang ugali na masama katulad ng katamaran, pagiging batugan o di kaya yun nga pagiging sugarol, no? Kaya para maging or makuha ang respeto ng iba, tandaan that respect is also earned. Hindi yan automatic na binibigay. Kailangan respetable ka rin muna. Tip number 2, respetuhin ang oras ng isang babae. Ang pagbibigay ng respeto sa oras ng iba ay isang paraan upang makuha mo rin ang kanilang respeto. Ang oras ay isang bagay na hindi mo mababawi kapag ito ay lumipas na. Mahalaga ang bawat minuto sa maraming tao, lalo na sa corporate world kung saan marami ay abala sa kani-kanilang tungkulin. Hindi dapat sinasayang ang oras kung ikaw ay may nakatakdang oras sa pakikipagkita sa kanya, siguraduhin mong sundin mo ito. Kasali rin dito ang pagpasa ng mga asignatura, proyekto, reports sa napagkasundo ang petsa at oras o deadlines. Ito ay medyo tungkol sa trabaho pero alam mo, isa pang bagay kung saan kailangan mo respetuhin ang oras ng isang babae ay kung nasa relasyon kayong dalawa. At alam mo namang hindi siya ang mapapangasawa mo, na ayaw mo siyang kasama habang buhay, pero dahil ayaw mong mag-isa, dahil gusto mo may jowa o girlfriend ka, hinahayaan mo lang magtagal kayo ng ilang taon. Ito ay hindi pagrerespeto sa oras ng babae kasi ang mga babae may biological clock yan, yung mga ibang babae ay gusto rin mag-asawa. Pero dahil umaasa sila na ikaw ay magpapakasal sa kanila o may plano kayong dalawa ng pangmatagalan, ay umaasa sila, nagsistay lang sila with you. Dahil naiinip na sila, nawawala na rin sila ng paggalang sa'yo kasi nga naiinip na sila, 'di ba? Kaya kung alam mo na hindi siya yung babae na para sa'yo at hindi ka na gano'n kasaya, pakawalan mo na lang siya at maghanap ka ng iba. Kailangan kasi respetuhin mo ang oras niya at respetuhin mo rin ang oras mo dahil sa bawat minuto na girlfriend mo pa siya, hindi mo pa mahanap ang tamang babae para sa'yo. Tip number 2, respetuhin ang oras niya. Tip number 3, tuparin ang iyong mga pangako. Kasi kadalasan, kaya tayo hindi rinerespeto ng babae dahil ang mga pangako natin ay laging napapako. Ang pagtupad sa iyong mga salita at pangako ay isang epektibong paraan para makuha ang respeto ng ibang tao, hindi lamang ng mga babae. Kapag sinabi mo na maghahanap ka ng trabaho, maghanap ka. Kapag sinabi mo na tatapusin mo itong proyekto na ito, yung mga umaasa sa'yo, dapat hindi mo i-let down. Ang paninindigan at pagtupad sa iyong mga pangako ay isang senyales na ikaw ay disiplinado at karapat-dapat irespeto ng ibang tao. Kapag hindi mo tinupad ang iyong mga pangako o commitment,
Hindi mo lang binibigo ang sarili mo, kundi pati na rin ang mga taong pinangakuan mo, kasama na ang babaeng jowa mo, at umasa na tutuparin mo ang mga pangako mo. So over time, mawawala na ng halaga talaga yung salita mo, tas nagtataka ka kung ba't di ka rin respeto. Eh syempre, hindi na nga ikaw mapagkatiwalaan dahil wala kang isang salita. Kaya tuparin ang iyong mga pangako. Tip number 4, maging totoo sa mga sinasabi mo. Huwag magsinungaling. Ikaw ba magrerespeto ka sa isang tao na sinungaling? Hindi, 'di ba? Ganon din ang mga babae. Ang pagpapahayag ng iyong totoong nararamdaman o naiisip ay isang senyales na ikaw ay tapat at isang senyales na pinapahalagahan mo ang iyong sarili. Importante ring tugma ang iyong mga sinasabi sa iyong mga kinikilos upang makita niya na ang iyong kredibilidad ay totoo. At dahil dito, mapagkakatiwalaan ka, maaasahan ka, at dapat kang respetuhin. Ipahayag lamang ang iyong mga naiisip kung ito ay moral, reasonable, para sa nakabubuti at katanggap-tanggap. Ito ay isang paraan upang respetuhin ka ng babae. Kasi kung medyo bastos ka, mahilig ka sa green jokes, talagang nakakahiya yon. And hindi ka talaga makakakuha ng respeto ng ibang tao. Pero kung ikaw ay honorable, ikaw ay mabuting tao, kung hindi ka pa rin respetuhin ng babae, problema na ng babae yun. Baka dapat siya ang palitan mo, hindi ang ugali mo. Tip number 5, matutong umako ng pagkakamali. Para respetuhin ka ng babae, kailangan ding makita niya na kinikilala at tinatanggap mo ang iyong mga pagkakamali at ikaw ay natututo dito. Ang pag-ako sa mga pagkakamali ay hindi senyales ng iyong kahinaan, kundi pagpapatunay ng iyong katapangan. Sa bawat pagkakamali ay kailangan maging totoo ka sa kung bakit mo ito nagawa at huwag gumawa ng mga rason basta-basta. Tip number 5, akuin ang mga pagkakamali. Nang sa gayon, no, siya din matututo siyang umako pag siya naman ang mali. Tip number 6, matutong makinig sa ibang tao. Upang respetuhin ka ng babae at ng ibang tao, dapat matutunan mo rin na makinig sa mga pananaw at ideya niya at ng ibang tao. Kasi hindi palagi na ikaw ang tama. Kailangan talaga, kung gusto mong marespeto ka ng iba, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, bukas din talaga dapat ang iyong isipan. Ang pakikinig at pag-intindi sa iba ay pagpapakita sa iyo ring pinapahalagan ang kanilang mga emosyon. At dahil doon, no, susuklian nito ng kanilang respeto. So dapat bukas ang iyong isipan and dahil dito, no, mas madaling darating sa iyo ang asenso, mas magiging maganda ang mga desisyon mo sa buhay, and of course, that means na mas magiging karespe-respeto ka. Tip number 7, matutong humindi. Importanteng-importante to. Ang pagkakaroon ng sariling paninindigan at pagsabi ng hindi o ayaw ko ay isa sa mga hindi magandang bagay or ay isa sa mga magandang bagay na pwede mong gawin para makakuha ng respeto. Kasi this shows that you have standards and boundaries. Kung kunyari ang isang babae ay hindi kayang sumunod sa mga standards mo at mga patakaran mo sa buhay, well, no, it's either she shapes up or she ships out, no? Kung hindi siya aayos, pasensyahan na lang, 'di ba? Minsan ay mas mabuti pang magsabi ng hindi kaysa makisabay sa desisyon ng lahat, lalo na kung hindi ito sa ikabubuti ng buhay mo. Sa pagpapakitang marunong kang manindigan ay mas tataas ang respeto nila sa'yo, ang tingin nila sa'yo, kasi hindi ka basta-basta. Hindi ka rin dapat makonsensya sa pagsabi ng hindi sa mga bagay na hinihingi sa'yo kung ito naman ay para sa iyong ikabubuti. And tip number 8, tumulong sa kapwa. Kasi tingnan mo, sino ba yung mga pinaka-rinerespeto ng society? Ito yung mga malaki ang contribution din sa society. No? Kapag ikaw ay tumutulong sa mga nangangailangan, sa kapwa, tataas ang tingin sa'yo ng mga tao. Ngunit huwag tumulong para lamang maipakita ito at maipagyabang sa isang babae. Dapat bukal ito sa iyong kalooban. Maging mabuting tao, simple lang naman. Darating din sa punto na ikaw ay mangangailangan ng tulong at gugustuhin mo rin na tulungan ka ng ibang tao. Nararapat lamang na gawin mo rin sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa'yo.
Ito ang tinatawag na golden rule. Nararamdaman ng taong iyon tinutulungan na siya ay may halaga at karapat-dapat ng tulong. Kapag tinutulungan mo siya ay marami rin siyang matututunan sa'yo. Tip number 8, tumulong sa kapwa. Ito ang 8 tips para respetuhin ka ng isang babae at ng lipunan. Sana ay nakatulong ito. If you have topic requests, shoutout requests, or di kaya ay gusto nyo magdagdag ng sarili nyong tips para sa topic na ito, please like, share, and subscribe and leave a comment down below. Maraming salamat sa pagnood and see you in the future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.